Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung tipong gising ka sa umaga, tahimik lang, pero parang may bigat sa dibdib mo kahit wala ka namang ginagawa. Yung wala namang nangyayari, pero pag naiisip mo yung partner mo, bigla kang napapaisip. Bakit parang lagi na lang akong pagod sa relasyon na to? Minsan hindi naman malakas ang sigawan ng toxic na relasyon. Hindi siya laging may basag pinggan o matinding away. Madalas, tahimik lang siya, pero unti-unti kang nauubos. Parang dahan-dahang kinukuha yung sigla mo hanggang sa isang araw, hindi mo na makilala yung sarili mo kung sino ka bago ka pumasok sa relasyon na yon. At kung nasa stage ka ngayon na may mga tanong ka na sa puso mo, hindi ka nag-iisa. Maraming middle age na tulad mo 30s, 40s, 50s na hindi agad nakita yung mga senyalis kasi akala nila normal lang. Akala nila part lang ng relasyon yan. Pero hindi pala. Ngayon, pag-usapan natin ng mahinahon parang kwentuhan lang. Kasi minsan, kailangan lang talaga natin ng clarity, hindi sermon. May mga relasyon na akala mo okay sa labas, pero sa loob pala, unti-unti ka nang kinakain ng confusion, pagod, at emotional stress. At ang unang bagay na dapat mong bantayan, hindi yung malalaking away, kundi yung paraan ng pakikipag-usap. Kasi sa totoo lang, ang communication ang unang salamin ng relasyon. May mga partner na hindi naman sigawero, pero laging may patama, laging may pasaring. Yung tipong kahit simpleng usapan lang, parang ikaw agad ang mali. Kapag nagsalita ka, binabaliktad ang sinabi mo. Kapag nag-open ka ng feelings, sasabihin sa'yo ang OA mo o ang arte mo. Unti-unti, napapaisip ka tuloy kung valid pa ba yung nararamdaman mo. At doon nagsisimula ang delikado. Kasi, kapag paulit-ulit na ganito, hindi mo na alam kung sarili mong isip ba ang kalaban mo o yung taong mahal mo. Hindi healthy yon. Kasi sa relasyon, dapat safe ka magsalita. Hindi ka natatakot mag-express ng nararamdaman mo. At kapag ang simpleng usapan nagiging mental gymnastics, na para lang ipaliwanag ang sarili mo, red flag na yon, kahit gaano pa kayo katagal. Ngayon, isa pang senyales na madalas hindi napapansin, yung unti-unting pag-manipulate sa nararamdaman mo. Ito yung tinatawag na emotional confusion. Yung tipong kagagaling mo lang sa away, bigla kang lalambingin, tapos kapag okay na kayo, ibabalik na naman yung issue pero ikaw na naman ang mali. Parang umiikot lang yung cycle na hindi mo maintindihan kung kailan ka ba dapat magalit o mag-sorry. Minsan sasabihin pa, ikaw kasi lagi mong pinapalala. Pero deep inside, alam mong hindi mo naman sinimulan lahat. Napipilitan ka na lang mag-adjust, magpatahimik para lang iwas gulo. Dito unti-unting nawawala yung boses mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil napagod ka na ipaglaban yung sarili mong nararamdaman. At kapag dumating ka na sa point na mas pinipili mo na lang manahimik kaysa magsalita, hindi na yun peace, exhaustion na yun. Isa pa sa hindi agad napapansin, yung control na disguised as concern. Yung tipong sasabihin sa'yo, ginagawa ko lang to para sa'yo. Pero sa totoo lang, unti-unti ka nang kinokontrol. San ka pupunta, sino kasama mo, ano dapat mong isuot, kahit minsan pati oras mo, parang kailangan mo nang i-report. Sa simula parang sweet pa nga parang care. Pero habang tumatagal napapansin mo na wala ka ng sariling space. Lahat kailangan may approval, lahat kailangan alam nila. At kung lumaban ka, sasabihin sa'yo, bakit? May tinatago ka ba? Doon nagsisimula yung paranoia sa relasyon. Yung feeling na kahit wala kang ginagawa, kailangan mo pa ring mag-explain. Hindi normal yun. Kasi ang healthy relationship may tiwala, hindi surveillance. Alam mo, minsan hindi agad obvious yung toxicity kasi nakamask siya sa love, sa care, sa concern. Pero ang tanong, pagkatapos ng lahat ng yan, mas naging peaceful ka ba o mas naging anxious ka? Kasi ang totoong pagmamahal, hindi ka dapat kinakabahan sa bawat galaw mo. Hindi ka dapat laging nag-iisip kung tama ka ba o mali kahit wala ka namang ginagawang masama. Sa puntong ito, baka napapaisip ka na rin, ako ba yung problema o yung relasyon? At okay lang yan. Kasi ang unang hakbang para makaalis sa toxic cycle, hindi agad pag-alis. Kundi pag-recognize muna na may mali na pala. Minsan kasi matagal nating tinitiis yung ganitong setup kasi mahal natin yung tao. O kaya ayaw natin sumuko, lalo na kung ilang taon na kayo. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng tagal ang quality ng relasyon. Kasi may mga relasyong matagal nga, pero matagal ka ring nauubos. At habang iniisip mo lahat ng to, mahalaga ring maramdaman mo na
Hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. Maraming dumaan dito, maraming napagod, maraming nagduda sa sarili nila. Pero sa huli, natutunan nilang makita yung mga senyales na dati nilang hindi pinapansin. At minsan, yung mga simpleng pattern lang ng communication, yung emotional confusion, at yung unti-unting control, yun pala yung mga unang pinto ng toxicity na hindi natin agad napapansin. Ngayon, habang iniisip mo yan, mas marami pa tayong kailangan pag-usapan tungkol sa mga mas malalalim na senyales, na minsan mas subtle, pero mas malakas ang epekto sa puso at isip. Minsan akala natin, kapag walang sigawan, walang basagan ng gamit, okay na ang relasyon. Pero ang totoo, hindi lahat ng toxic na relasyon maingay. May mga toxic na tahimik, pero mas masakit kasi hindi mo agad napapansin na unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo. Yung tipong kasama mo pa siya araw-araw pero parang mag-isa ka pa rin. Parang may kakulangan sa connection kahit magkatabi kayo. May mga moments na tahimik lang kayo, pero imbes na comfort, ang nararamdaman mo ay kaba o emptiness. Parang may invisible wall na hindi mo maintindihan kung kailan nabuo. At isa sa mga signs na dapat mong bantayan, yung constant na pakiramdam na kailangan mong mag-ingat sa bawat kilos at salita mo. Yung tipong bago ka magsalita, iisipin mo muna kung magagalit ba siya. Bago ka mag-share ng opinion, i-consider mo kung tatanggapin ba o babaliktarin lang sa'yo. Unti-unti, hindi ka na natural kumilos. Parang lagi kang naka-alert mode. Sa healthy relationship, relaxed ka. Kaya mong maging ikaw. Pero sa toxic setup, parang lagi kang may mental filter sa sarili mo. At habang tumatagal, nakakapagod yun. Kasi hindi ka na totoo sa sarili mo, lagi kang adjusted. Isa pa na madalas hindi napapansin, yung emotional invalidation. Ito yung kahit sinasabi mo na nasasaktan ka, sasabihin lang sa'yo ang OA mo, ang sensitive mo, o ganyan ka talaga mag-isip. Parang kahit anong effort mo ipaliwanag yung nararamdaman mo, hindi pa rin siya pinapakinggan ng tama. At alam mo kung ano ang mas delikado dito? Yung unti-unti mong pinaniniwalaan yon. Dumarating sa point na iniisip mo, baka nga OA lang ako. Baka mali lang talaga ako. Hanggang sa hindi mo na alam kung valid pa ba yung emotions mo o hindi. Kapag ganito na, hindi lang relasyon ang naapektuhan, pati self-trust mo nasisira. Kasi imbes na magtiwala ka sa sarili mong nararamdaman, lagi mong kinu-question. May isa pang senyales na sobrang subtle pero malalim ang epekto. Yung consistent na comparison at guilt-tripping. Yung tipong kapag may hinanaing ka, ibabalik sa'yo yung mga ginawa nila para sa'yo. Ako nga ganyang ginawa ko para sa'yo. Ikaw pa magrereklamo. Parang biglang nagiging utang na loob lahat ng nararamdaman mo. Sa ganitong setup, hindi ka na pwedeng mag-open up ng walang guilt. Parang kailangan mong magpigil lagi kasi baka masabihan ka na hindi ka marunong mag-appreciate. At habang tumatagal natututo kang manahimik na lang. Hindi dahil okay ka, kundi dahil ayaw mo na ng conflict. Pero alam mo, ang katahimikan na galing sa takot, hindi yan peace. Parang tahimik lang ang paligid pero ang isip mo, magulo. Isa pa yung pattern na paulit-ulit ang cycle ng sakit at lambing. May away, may tampuhan, may iyakan, tapos biglang lambing, biglang okay parang walang nangyari. Tapos after ilang araw, uulit na naman. Sa umpisa, iisipin mo, ganyan lang siguro talaga ang relasyon. Pero kapag tumagal, mapapansin mo na stuck ka sa loop na hindi ka na lumalago, hindi ka na gumagaan, parang umiikot ka lang sa parehong emosyon. At ang masakit dito, nasasanay ka sa cycle. Yung sakit nagiging normal na. Yung chaos nagiging familiar. Kaya kahit pagod ka na, ang hirap umalis kasi hindi mo na alam kung ano ang buhay na walang ganitong pattern. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig. Nasa habit na rin siya sa emotional dependency at sa fear of starting over. At habang iniisip mo lahat ng to, baka maramdaman mo na parang mabigat. Kasi totoo naman, hindi madaling harapin yung ganitong realizations. Pero may dahilan kung bakit mahalagang makita mo ito ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. Kasi habang mas matagal mong binabaliwala, mas lalo kang nauubos. At ang pinaka-importante, hindi ka dapat mawala sa sarili mo sa pangalan ng pagmamahal. May mga relasyon na hindi naman totally masama, pero hindi na rin healthy. Yung nasa gitna ka, hindi ka masaya, pero ayaw mo ring umalis. At dito maraming tao natatrap.
Kaya habang patuloy mong iniisip yung mga patterns na napag-usapan natin, yung emotional confusion, invalidation, guilt tripping, at cycle ng sakit at lambing, mas nagiging malinaw kung bakit ka pagod kahit walang malaking dahilan. Kasi minsan, hindi isang malaking problema ang sumisira sa relasyon, kundi yung sunod-sunod na maliliit na hindi pinapansin. At habang papalalim pa tayo sa usapan na to, mas makikita mo kung paano naaapektuhan hindi lang yung relasyon mo, kundi yung pananaw mo sa sarili mo at sa kung ano ba talaga ang deserve mong maramdaman sa isang pagmamahal. Sa ganitong punto, minsan hindi mo na rin napapansin na may isa ka pang unti-unting nawawala sa relasyon, yung sarili mong mundo. Yung dati may oras ka sa friends, pamilya, hobbies, simpleng gala o pahinga. Ngayon parang lahat umiikot na lang sa relasyon. May mga tao sa toxic na relasyon na hindi nila namamalaya na slowly na silang nai-isolate. Hindi naman sinasabi agad na huwag kang sumama sa kanila, pero unti-unti kang nagiging busy, nagiging guilty, o nagiging uncomfortable kapag may ibang tao kang kasama. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na yung dating support system mo medyo lumayo na, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil unti-unti kang napalayo. At ang mas malalim dito, parang sa relasyon ka na lang umiikot. Yung happiness mo, yung stress mo, yung decisions mo, lahat nakadepende na sa isang tao. Kapag okay siya, okay ka rin. Kapag cold siya, bigla kang nawawalan ng gana buong araw. Hindi dapat ganon. Kasi kahit mahal mo ang isang tao, hindi ibig sabihin nun mawawala ka na sa sarili mong buhay. Isa pa sa mga senyales na madalas hindi pinapansin, yung kakulangan ng accountability. Yung tipong laging may dahilan kung bakit sila ganon, pero kapag ikaw na yung nasaktan, parang ang dali lang i-dismiss. Kapag sila ang nagkamali, stress lang ako o hindi ko sinasadya. Pero kapag ikaw, ang OA mo, ang sensitive mo, o ikaw kasi parang lagi kang nasa side ng mali kahit hindi ka naman laging mali. Sa ganitong setup, napapansin mo na ikaw lagi yung nag-a-adjust, ikaw lagi yung nagpapakumbaba, ikaw lagi yung nag-iisip kung paano aayusin yung sitwasyon. Pero sila, parang okay lang kahit walang pagbabago. At habang tumatagal, napapagod ka na hindi dahil sa isang malaking away, kundi dahil sa paulit-ulit na ikaw lang ang lumalaban para maging maayos ang lahat. May isa pang mabigat na sign na kadalasan, late na napapansin yung emotional distance kahit magkasama pa kayo. Magkatabi kayo, pero hindi kayo connected. Nag-uusap kayo, pero walang lalim. Minsan, kahit may effort ka makipag-usap, parang laging kulang. Parang laging may kulang na emotional response sa kabilang side. Yung dating comfort mo sa kanya, napapalitan ng uncertainty. Yung dating excitement, napapalitan ng pagod. At dahan-dahan, nagiging routine na lang ang relasyon. Hindi na siya nagbibigay ng growth, hindi na siya nagbibigay ng peace, kundi parang obligation na lang na kailangan mong i-maintain. Isa pa, yung silent treatment o stonewalling. Yung tipong kapag may issue, bigla na lang siyang mananahimik, hindi ka kakausapin, iiwas, parang ikaw na lang ang kailangang maghabol ng resolution. Sa simula iisipin mo baka kailangan lang niya ng space, pero kapag paulit-ulit, mapapansin mo na ginagamit na pala yon bilang paraan para iwasan ang accountability o kontrolin yung flow ng away. At habang ikaw overthinking na kung ano ba ang mali, sila naman parang okay lang na ikaw yung na-stress. Sa ganitong pattern, hindi ka na talaga nakakapag-heal. Kasi walang closure. Walang real communication, puro assumption at emotional guessing game lang. At isa sa pinaka-importanting tanong na dapat mong maramdaman sa sarili mo habang pinapakinggan mo lahat ng to. Mas lumalago ba ako sa relasyon na to o unti-unti akong nauubos? Kasi ang healthy na relasyon, hindi lang tungkol sa pagmamahal. Dapat may growth din, may respect, may space para maging ikaw pa rin kahit mahal mo ang isang tao. Hindi perfect ang relasyon, oo. Lahat dumadaan sa challenges. Pero may difference ang may pinagdadaanan sa lagi na lang may pinagdadaanan. Kapag lagi kang pagod, lagi kang confused, lagi kang nagdududa sa sarili mo, at lagi kang emotionally drained, hindi na yan simpleng phase lang. Habang tinatapos natin ang usapang ito, gusto kong ipaalala sa iyo ng dahan-dahan at mahinahon. Hindi mo kailangan magstay sa isang bagay na unti-unting binabasag ang peace mo. Minsan kasi, ang hirap umalis hindi dahil mahal pa, kundi dahil sanay na. Sanay sa cycle, sanay sa pain, sanay sa hope na baka magbago pa. Pero tandaan mo, hindi ka dapat mabuhay sa baka.
Hindi ka dapat araw-araw nag-aantay ng pagbabago na hindi mo sure kung darating ba talaga. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka pinapababa ng tingin sa sarili mo, hindi ka pinaparamdam na maliit ka, hindi ka pinapawala sa identity mo. Kung nararamdaman mo na habang tumatagal, mas nalilito ka sa sarili mo kaysa sa mas nagiging sigurado ka, mahalagang pakinggan mo na yung sarili mong inner voice. Kasi madalas, alam na natin ang sagot, ayaw lang natin tanggapin agad. Kung nakarelate ka sa mga napag-usapan natin, okay lang yan. Hindi ibig sabihin nun, mahina ka o mali ka. Ibig sabihin nun, aware ka na. At ang awareness, malaking unang hakbang para makawala sa cycle na hindi na healthy para sa'yo. Kung may mga napaisip ka habang pinapakinggan mo ito, pwede mong i-share sa comments. Minsan yung kwento mo, makakatulong din sa ibang taong dumadaan sa pareho. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan na totoo, relatable at diretso sa puso, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan na makakatulong sa paghilom at pag-intindi ng sarili. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi ka ipinanganak para mabuhay sa relasyon na laging nagpapabigat sa pakiramdam mo. Deserve mo yung pagmamahal na nagpapagaan, hindi yung paulit-ulit kang inuubos. Hindi laging madali ang realization na ganito, pero mas okay na yung aware ka ngayon kaysa patuloy kang nawawala sa sarili mo nang hindi mo napapansin. Kaya dahan-dahan lang maging honest sa sarili at pakinggan mo yung tahimik na boses sa loob mo na matagal mo nang hindi pinapansin. Dahil sa dulo, ang pinakamasakit na relasyon, hindi yung nag-end, kundi yung relasyon na unti-unti kang pinapawala sa sarili mo habang andun ka pa rin. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa susunod.